Sa ating pong huli at ikatlong awit ng espiritual, page 87. Page 87, there is power in the blood. Page 87 po. Page 87, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. There is power in the blood. Sing. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. You were evil, a victory win. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free for your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for our cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Would Jesus stay us in the life-giving flow? There's power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Last stanza. Would you service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Ngayon po umaga sa ating pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon Diyos, tawagin po natin ang ating mga ngaral, si Deacon Roger Blasco. Pong biyaya at mapagpalang umaga mga kapatid. Tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 14. Basahin po natin yung verse 24. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa Isaiah chapter 14 verse 24. Sa English po, King James Version. The Lord of hosts had sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand. Sa Tagalog, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari, at kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay Studies on Sovereignty of God. So, ito po ating bagong series na pag-aaralan. So, tayo po yung manalangin sa pagsisimula po natin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa isa na naman pong araw na inyong pinagkalob sa amin upang kami po inyong tipunin dito sa dakong ito para po sambahin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat aming Diyos sa pag-iingat sa bawat isa na nakarating po dito sa lugar na aming pinagtitipunan ng ligtas po at mapayapa.
At amin din pong inaalala ang mga kapatiran na darating pa, papunta pa lamang dito, nawa po ay ihatid niyo sila ng ligtas po. Aming Diyos, marami din po salamat sa palaging paglalagay po ng kagustuhan, ng desire sa aming mga puso upang kami po ay makapaglingkod sa inyo at palagi pong paglalagay ng kagalakan sa pakikinig po ng inyong mga salita. Aming Diyos, marami din po salamat sa isang linggong nagdaan, sa inyo pong pag-iingat at paggabay sa amin, sa pagbibigay po ng aming mga pangangailangan, spiritual and physical, aming Diyos. Maraming salamat at kami po ay hindi nagkulang, hindi sapat ang inyo pong biyaya sa amin, aming Diyos. Aming Diyos, sa umaga pong ito, ay nawa maging pagpapala po ang inyong mensahe sa amin. Nawa po ay mas makilala po namin kayo, i-reveal niyo po nawa ang inyong sarili sa amin, upang kami po ay magkaroon ng tamang pagkakilala po sa inyo. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu, kayo po ang manguna sa amin, at ihanda niyo po aming mga puso, isipan namin Diyos sa aming gagawing pag-aaral po ngayong umaga. At ang dalangin din po namin, gayon din po ang mga tagapakinig, nawa ay maging pagpapala din po ito sa kanila. Muli po aming Diyos, nawa po kayong mapapurihan, mapasalamatan, kayo po maitaas. At ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nakakapo na po ang lahat, mga kapatid. So, magandang umaga po ulit. So, ating pong bagong tatalakayin ngayon na isi-series ay patungkol po sa sovereignty of God. So, niloob po ng Panginoon na dito naman po tayo mag-focus mga kapatid. So, ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay sovereign? So, marahil marami sa mga nagsasabing sila ay Christian, tagasunod ng Panginoon, naniniwala sa Diyos, maring sasang-ayon sila at sasabihin nga na ang Diyos ay soberano. Yung kanilang kinikilala at sinasambang Diyos ay sovereign daw. Pero hindi naman talaga nauunawaan ang ibig sabihin nito at hindi rin na-i-apply sa kanilang mga sarili, kung ano ba yung soberano na Diyos. At yung iba, kung oobserbahan, lalo na ng isang tao sa kanyang paligid at kanyang makikita ang mga kasamaan, yung mga kalamidad, mga krimen, laganap, yung mga kasalanan. So mapapatanong pa siya, sino ba ang nagpapatakbo sa mundong ito? Yan. Kasi dahil kung ang Diyos ang siyang namamahala daw, ayon dun sa taong nag-obserba, kung siya ay soberanong Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Yung mga kasamaan, mga kasalanan. So hinayaan na lamang ba ng Diyos na si Satanas ang magpatakbo o mag-manage ng mundo? Kaya puro kasamaan at kasalanan ang ating nakikita sa ating paligid pag tayo nag-obserba. So tulad yan yung naging konklusyon nung mga taong aking nakakausap mula sa ibang sekta. So yan yung kanilang paniniwala, na hinayaan na daw ng Diyos na si Satanas daw muna ang magpatakbo, ang mag-manage ng mundo. Kaya ganito yung nangyayari. So yun yung kanilang stand. At meron pa silang ipinapanood sa akin na video, share ko na din, ating i-analyze. Ang kanilang illustration ay meron daw isang professor nagtuturo, yung mga estudyante nakikinig. May isang batang suwail na sa tingin niya ay mali ang pagtuturo nung professor, nung guro. So tumayo, sinabi dun sa guro ay mali po ang inyong pagtuturong ganyan, ang inyong pagbibigay ng informasyon sa amin. So illustration doon, si Satanas daw yung bata, tapos ang Diyos daw doon ay yung professor. So ang ginawa ng professor, pinabayaan yung bata, binura niya yung nasa blackboard na sinusulat niya, tapos yung bata ang pinag-explain niya. And later on, hindi mo lalo ma-explain ng bata, hindi mo convey, nagkagulo-gulo. So kaya daw pinagbigyan
ng professor yung bata. So, ang ano daw, sa panahon daw natin ngayon, ganun daw. Binitawan na ng Diyos yung kanyang pamamahala sa mundo. At yung si Satanas na daw muna. Kumbaga, papabingguhin daw muna. Ano, parang ganun. Si Satanas, siya na mag-manage. Kaya ganun daw nangyayari. So, yan yung resulta mga kapatid ng maling pagkakaunawa o pagkakakilala sa pagiging soberano ng Diyos. So, ganun ba yun? Yung kasi yung naging conclusion nila. Talagang ano sila doon, matatag sa ganung pagkakaunawa o ganung turo. Kasi yung kanilang ipinresent din sa akin nung kami ay nagtalakayan. So, ganun ba ang Diyos na soberano? Hindi niya nahawak ang kanyang mga nilalang. Kumbaga, wala na siyang power over this world. And then, ang naging resulta pa, pagdating sa kasalanan, hindi na nila nakita yung kanilang evil hearts. Kasi talagang, kaya daw nakakagawa ng kasalanan, gawa ni Satanas, ganyan. Kumbaga, ang kinalabsan ng kanilang paniniwala, hindi na sila responsible doon sa mga nagagawang kasamaan. So, hindi na nila dinakita yung kanilang responsibility. Hindi na nila nakita yung kanilang evil hearts, na factory ng kasalanan. Yun yung sinasabi sa Mark chapter 7, nawala na, lahat na isinisi, dahil daw yun doon, sa pagpapatakbo ni Satanas. So, ganun ba? Ganun ba ang tamang pagkakaunawa sa isang soberano na Diyos? So, mali, Anyway, balik tayo dito sa ating topic. Bagamat related yun doon, yung responsibilidad ng tao, dun sa mga nagagawa niya. Pero ang naging conclusion nga nila, wala nang dito sa panahon natin ngayon, hindi na Diyos ang nagpapatakbo ng mundo. At ang kasamaan ay nagmula lahat yan sa dyablo. Yun ang kanilang conclusion. Yun yung sekta na aking nakakausap since June hanggang August. Sila yung aking mga nakakapalitan ng talakayan. So, binibigyan ko sila ng mga talata na magpapaliwanag o magre-refute dun sa kanilang paniniwala. So, ang goal natin doon, mga kapatid, nawa ay ma-open sila sa katotohanan. Pero, sa ngayon, nakikita ko talagang hindi pa nilolob ng Panginoon na sila'y maliwanagan. So, balik tayo dito sa ating topic, soberanong Diyos. And then, isa pang magiging konklusyon, mga kapatid, kapag ikaw ay may maling pagkakaunawa sa pagiging soberano ng Diyos, kapag ipinangaral ang mga katotohanan mula sa kanyang mga banal na salita, sa Bible, kung siya ay soberanong Diyos, ay bakit hindi tinatanggap ng tao? Bakit pag ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, ipinapangaral ang Panginoong Hesus, bakit hindi tinatanggap ng lahat ng tao? Pero ayon sa kanila, dun sa mga naniniwala na soberano din ang Diyos, gusto daw ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Yan na, gusto daw. Kaya nga daw ipinadala yung kanyang anak, yung kanyang bugtong na anak. Pero ang resulta ay, kung iyong i-analyze, ay bigo, ang kanilang kinikilalang Diyos. Dahil tinatanggihan yung kanyang anak. Di ba sabi dun sa ating teksto, kung ating babasahin, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, "Surely as I have taught, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand." So bakit ganun? Kung soberano ang Diyos, So makikita natin yung kanilang maling pagkakaunawa sa mga katuruan pagdating din sa salvation, Kasi nga, pag mali yan kasing sovereignty of God, yan yung pundasyon ng ibang mga doktrina. So, pag mali ang pagkakakilala mo, o pagkakaunawa, hindi ni-reveal sa'yo ng Diyos yung kanyang pagiging soberano talaga. Pag pinatungan mo yan ng mga doktrina, ay yan, magiging maling doctrines yan. Katulad yan, yung sa ating pinag-uusapan, gusto daw ng Diyos. I-analyze natin na gusto daw ng Diyos na iligtas. So, bakit hindi naliligtas?
Ay sabi dito sa talata na binasa natin kung ano ang kanyang I have thought so shall it come to pass. So, conflict may maling pagkakilala sa Diyos, mali ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. So, ganun ba yung soberanong Diyos? Gustong-gustong iligtas yung tao, pero walang magawa dahil ayaw ng tao. Ganun ba soberanong Diyos? Diyan natin makikita mga kapatid na mali yung kanilang pagkakakilala, pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pagiging soberano. So, lalabas niyan, yung sinasabi nilang Diyos nila ay failure. Yung anak niya kasi ay tinatanggihan at hindi naligtas yung mga tao na tumanggi at pinag-alayan ng kanyang buhay. So ngayon, kung ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, dumalang sa lahat, so alam ang lahat, sovereign God talaga. So magiging tanong natin ulit ay naintindihan ba talaga ng nagsasabing Kristiyano o tagasunod ni Kristo yung pagiging soberano ng Diyos? Yan. So, tanong natin, bakit ang dami pa ring unbeliever? Kung gusto palang iligtas ng Diyos lahat? Yung magiging tanong natin sa kanila. Yan. Soberano pala yung Diyos, gustong iligtas lahat ng tao. Bakit hindi nangyayari? Sabi niya, I have thought so, shall it come to pass. And as I have purpose, so shall it stand. Bakit ganun? Yan yung sabi sa ating talata. And then, may tatanong din natin, bakit inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay at nabuhos ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan? Para daw yun sa lahat. So, kung ang purpose nun ay sa lahat ng tao, bakit may mapupunta pa rin sa impyerno? So, related kasi pagdating sa pagiging soberano ng Diyos, sa kanyang purpose, sa kanyang counsel, sa kanyang kagustuhan, kalooban. So, kung yun ang purpose talaga, bakit hindi nangyayari? Bakit may mapupunta pa rin sa impyerno? Kaya sabi nga doon sa talata natin, kung ano yung kanyang purpose, yun ang mananayo. So, shall it stand? So, mga kapatid, kung i-analyze natin, naiintindihan ba talaga ng mga nagsasabing Christian o Kristiyano ang ibig sabihin na ang Diyos ay soberano? O baka naman ibang Diyos yung kanilang kilala, kaya ganun. Yan yung Diyos ng mga Armenian, Yan. So, mga kapatid, tayo ay magsisimula ng isa na namang panibagong serye. Sabi nga natin kanina, series of studies patungkol sa sovereignty of God. So, itong part 1 ay more on introduction, kumbaga. Kasi madami ito, hindi ito kayang talakayin ng isang message lang. So, simulan natin dun sa introduction para magtayo muna tayo ng mga foundation, kumbaga anong kahalagahan, anong dangers kapag maling pagkaunawa sa pagiging soberano ng Diyos. Yan. So, napaka-importante na maunawaan talaga natin itong doktrinang ito, sovereignty of God, mga kapatid. Dahil sabi nga natin, ito yung foundation, ito yung pundasyon ng lahat ng ibang doktrina. Mamaya makikita nyo yung ibig kong sabihin. Pagdating yan sa salvation, reprobation, mga ganun. Makikita natin. Talagang hindi pwedeng mabaliwala yung pagiging soberano ng Diyos. Dapat tama ang pagkaunawa. Kasi kapag mali yung pagkakilala at pagkaunawa sa sovereignty of God, diyan napapasok yung maling konklusyon at maling aral. Tulad dun sa sinabi ko sa inyong example, mali yung pagkaunawa nila sa pagiging soberano ng Diyos. Ang kanilang naging konklusyon, hindi na Diyos ang nagpapatakbo ng mundong ito sa panahon natin ngayon. Yun po yung isa sa danger. Kapag mali ang pagkaunawa, magkakaroon ng maling conclusion. Pag may maling conclusion, maling interpretation, so yung doktrina na ituturo, mali na rin. Mamaya makikita natin yan. Yun yung ating isang example, yung mga nakausap ko mula sa ibang sekta.
So, ang kanilang naging konklusyon, kapag naglilingkod ka din daw sa Diyos, ito, i-share ko lang yung isa pa. So, ang kanilang naging isa pang konklusyon, kapag ka daw ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay tapat, wala daw mangyayaring kasamaan sa iyo. At kung meron daw, yun ay, kumbaga, hindi, ang kanilang conclusion talaga, walang mangyayari. Tinanong ko sila, paano yun? Kung may mangyaring masama sa iyo, hindi daw, ang lalabas doon, hindi ka talagang tapat, parang ganun. Yun yung kanilang conclusion na, kasi nga daw, ang Diyos ay hindi daw nagpapadala ng kasamaan, lalo na dun sa kanyang mga lingkod, ayon sa kanila. Yan. So, mali na mga kapatid, maling pagkakilala sa Diyos yan, sa pagiging soberano ng Diyos. So, una, mga kapatid, doon sa sinabi nilang yun sa akin, i-address muna natin yung sinasabi nilang hindi daw nagpapadala ng kasamaan ang Diyos sa mga tao. So, ano ba yung kasamaan na tinutukoy ko? Hindi yan sin. Meaning ay yung mga kalamidad, kasamaan, evil, lindol, bagyo, yun po yun, yun yung kasamaan na pinapadala ng Diyos sa Bible. Mamaya titingnan natin. So yan yung mga natural disaster. So nung kausap ko sila, after nilang i-conclude na ganun daw ang Diyos, again, ang mga taong ito ay naniniwala din na soberano ang Diyos. So sabi ko ay basahin nga natin ito kung totoong hindi nagpapadala ang Diyos ng kasamaan. So, buksan po natin ang Bible sa Isaiah chapter 45 sa verse 7. So, ito ha. Isaiah 45 verse 7. Basahin ko muna sa Tagalog. Ito sabi sa Tagalog, aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. So sa English, sabi, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I the Lord do all these things. So yung sinasabi dyan, I the Lord do all these things. So sovereignty of God yan. Anong ginagawa niya? I make peace and I create evil. So nung binasa namin ito, natigilan sila, parang nabigla, ang gagaling magturo, aral ng aral, hindi umabot sa pagkaalam ng katotohanan, natigilan. So, paano yan? Paano may papaliwanag yan? Yan, sovereign ng Diyos. I, the Lord, do all these things. Ang conclusion nila, dahil nga ang nagpapatakbo daw sa mundo ay si Satanas, hands off na ang Diyos, so yung kasamaan, ang nagpapadala ay si Satanas. O paano to? Sabi ng Diyos, I create evil, meaning yung mga disaster, kalamidad, So natigilan sila. So basa-basa sila doon sa cellphone, Meron din kasi silang sariling commentary at Bible translation, Tapos sabi sa akin nung mga kausap ko, ay iba yan. Akala ko ba hindi nagpapadala. Ay iba daw. Judgment daw yun. So, parusa daw yun ng Diyos. Tama naman. O para daw yung ganito yon, nag-example pa, in-example ay ako. Kunwari ako daw, ama. Meron daw akong anak. Nagkamali daw, gumawa ng mali. Siyempre, makakatanggap din daw sa akin yung aking anak ng masama. Kumbaga, disiplina, mapapalo, ganyan. Para madisiplina, kumbaga. So, pagtatama. So, parang ganun daw yun. So, kita nyo na nagbale-balentong na yung kanilang stand. Kasi maling pagkaunawa sa sovereignty of God, na hands off na sa mundo. So, sablay na. Biglang iba daw yun. So, nagpapadala pala. So, yun. At ang ginawa pang example ay ako. So dahil nga para sa kanila, lahat ng kasamaan daw ay galing kay Satanas. Pero doon pa lang doon sa binasa namin, binasa din natin, Isaiah 45 verse 7, yung binasa natin, hindi na naging consistent yung kanilang
conclusion, yung kanilang doctrines, yung kanilang aral, yung kanilang sineshare sa akin. Nakita nyo na, maling pagkaunawa sa pagiging soberano ng Diyos, maling konklusyon, maling aral. Yan. Ngayon, di ba in-example ako, ngayon binalikan ko yung kanilang sinabi. Kasi sabi nga nila, kasi ang ganda ng illustration gusto kong mabalikan yung kanilang konklusyon. Di ba, ano daw, ako daw yung ama, pag may maling nagawa anak ko, akin daw, itutuwid, papaluin. Di ba kung maalala nyo, sabi nila, kapag ka daw naglilingkod sa Diyos at tapat, hindi daw receive ng pamamalo o chastisement. So sabi ko, gusto kong balikan yung punto na yun, para makita nila na yung kanilang pagkaunawa ay mali. Sabi ko, tama naman yung kanilang illustration. Parang ako nga, kapag ka nagkamali yung anak ko, ay nakakatanggap sa akin ng palo at pagtutuwid. Sabi ko gano'n. Di tuwang-tuwa, kasi akala ay ako'y nadala, sa kanilang yon. Sabi ko, yung sa napag-usapan natin kanina, na kapag ka naglilingkod sa Diyos, hindi na makakatanggap ng mga chastisement, kumbaga. Sabi ko, basahin nga natin yung sa Hebrews 12. So, doon ko sila dinala. Hebrews chapter 12. Yan, so, hindi daw napapalo ang mga tapat, at ang naglilingkod sa Diyos. So, dinala ko dito, Hebrews chapter 12. Yan. Simulan natin sa verse 5. So, sabi, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto sons. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Tapos, verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. So, sabi ko, kung para sa inyo pala ay hindi nakakatanggap ng palo ang mga naglilingkod sa Diyos. So, ibang Diyos yan. Hindi ito yung Diyos na nandito sa Bible. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon, o hindi pinarurusahan, magagamit dyan ay tinutuwid, tinatama ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So, iba pala sila, hindi pala sila anak. Kaninong anak sila? So, ano sila kung hindi sila nakakaranas ng pamamalo sa kanyang ginagawang paglilingkod daw, Yung verse 8, talong tayo doon. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, so lahat ay nakakaranas dapat noon, Kapag hindi nakaranas noon, sila? Then are ye bastards and not sons. Kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak, then ye are bastards and not sons. So yun, so natigilan na ulit, and then hanggang sa natapos yung aming talakayan, ay talagang nagkabale-balentong na yung kanilang pagkaunawa at pagpapaliwanag. So anong point, mga kapatid? Again, nakita natin na kapag mali ang pagkaunawa sa sovereignty ng Diyos, sovereignty of God, magkakaroon na ng mga maling konklusyon, mga maling doktrina, maling aral, maling interpretation. Nakita natin, nung sabihin nila na ang Diyos ay na si Satanas na ang nagpapatakbo, wala nang hands off na ang Diyos sa panahon natin ngayon, kaya ganyan ang nangyayari, nag-form sila ng mga maling interpretation. At pinakita natin sa liwanag ng salita ng ating Panginoon ay na-refute yung kanilang mga maling paniniwala. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Sabi nyo, pagka naglilingkod at tapat, hindi napapalo. Ang nyo man, kung kayo hindi napapalo, anong magiging konklusyon natin doon? Sabi doon sa verse 8, bastards. So, hindi talaga anak. Nakita nyo, mga kapatid? So, ang pundasyon ng lahat ng tamang aral o doktrina ay ang
sovereignty of God. Laging i-consider yan, kapag hinamak o binaliwala, hindi isinaalang-alang ang pagiging soberano ng Diyos, mali ang mga magiging doktrina. Tulad dun sa example ko sa inyo. Then another example, yung grace and mercy ng Diyos. So ano bang sinasabi ng Bible patungkol sa grace and mercy? Kung ang Diyos ay soberano, na may merit ba yun? Paano ba makukuha yun? Yung grace and mercy. So makikita natin, tinuturo din ng Biblia na yun ay ayon din lamang yun sa kanyang pagiging soberanong Diyos. So basahin natin yung Exodus 33. Chapter 33 ng Exodus sa verse 19. Yan. Sabi dito sa Exodus chapter 33 verse 19, and he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. So ano ang ginagawa ng Diyos pagdating sa kanyang grace and mercy? Base ba yun saan? So syempre sabi natin, pagiging soberano. Ito sabi pa ng Diyos, I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. Pala yun, nakadepende rin sa pagiging soberano ng Diyos, yung grace and mercy. So, pagka naligtas sa biyaya pala, ayan, ibang topic na yan, pag naligtas sa biyaya, ay dahil sa pagiging soberano ng Diyos, Mamaya, titingnan pa natin yan. And then yan ay kinote ni Apostol Pablo, sa Romans chapter 9. Tingnan natin, ating i-compare. Tingnan din, Romans chapter 9, kinote dyan ni Apostol Pablo. Romans chapter 9 sa verse 15. So sabi, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So talking about sovereignty of God, pagdating sa kanyang mercy, compassion or grace, nakita natin, So kung ang Diyos ay soberano, pagdating sa kanyang mercy at grace, it all depends on His own pleasure, sa kanyang kalooban. Kaya kapag mali ang pagkaunawa sa sovereignty of God, magkakaroon nga ng maling konklusyon pagdating din sa dalawang bagay na yan. Just sa dalawang attributes ng Diyos na yan, kanyang grace and mercy. Kasi pagdating dun sa aral o turo, mga kapatid, na popular ngayon, mahal daw ng soberanong Diyos ang lahat ng tao. Walang exemption. Wala exception. All, lahat, mahal daw. So, soberano, naniniwala yung nakausap ko, pastor yun na, soberano ang Diyos. Pero para sa kanya ay mahal daw lahat ng tao. Gusto daw iligtas lahat ng tao. So, sabi ko, ano po yun? Kumbaga lahat from Adam to sa panahon ng katapusan ng panahon ay lahat mahal. So, meron siyang maling pagkaunawa pagdating dun sa love ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi niya kinonsider yung pagiging sovereign ng Diyos, maling pagkaunawa. So, binasa ko sa kanya, ang shinare ko sa kanya, na talata ay yung Romans chapter 9. Dito, Romans chapter 9, yung verse 13. So, alam na natin ito, patungkol ito sa election of grace. So, binasa ko ito sa kanya. Mahal po lahat ng tao, walang hate, walang hated. Ito po basahin natin. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Paano yun? May hated na isa. Sabi natin, mahal lahat. Pero may isa, hindi mali. Mali yung konklusyon na mahal daw lahat ng tao. Paano tong si Esau? Si Esau. Hated ng soberanong Diyos, si Esau. Alam niyo ang naging response sa akin? Hindi, yan? Diyan lang yun. Diyan lang yun sa dalawa. Hindi yan applicable daw sa lahat. Yun yung kanyang naging konklusyon.
Hindi dun lang daw 'yun dun sa dalawa, kay Jacob at kay Esau. Hindi daw 'yung applicable sa lahat. Kumbaga, kung sasakyan mo 'yung kanya sinabi in that sense na sumang-ayon nga na hindi love si Esau, that simply conclude mga kapatid na hindi talaga lahat ng tao ay mahal ng Diyos. So mali yung tinuturong popular ngayon yung pa lang yun, doon pa lang yun sa talatang yun. So mali na ang pagkaunawa. Lalo na nung may mga iba pang talata sa Biblia na nagsasabi na may kinapopootan ang Diyos, hindi lang si Esau. So basahin natin yun. So, ang konklusyon, maling pagkaunawa sa pagiging soberano ng Diyos. Ang konklusyon, ang doktrina, mahal daw lahat ng tao. And then, nung binasa natin yung Romans chapter 9, yung verse 13, Jacob have I loved, Esau have I hated, dun lang daw yun. So, nagkakaroon na ng sariling interpretation, Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Sa Psalm chapter 5. Yun lang ba ang kinapopootan ng Diyos? Yun lang ba ang hated? Yun ang kanyang conclusion na, pastor pa yon. Natandaan ko yun, Yun ang kanyang naging sagot nung aming napag-usapan yan. Psalm chapter 5, verse 5. Ito sabi, the foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Huwag ba sinabing workers of iniquity? Ano ba yun? Mga aso ba yun? Mga manok ba yun? Di ba tao yun? Yung mga workers of iniquity. Sa Tagalog, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapopootan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Paano yung kanyang naging konklusyon? Mahal daw lahat ng tao. Di mali. Kasi mga kapatid, ang maling pagkakilala sa soberanong Diyos ay magbubunga ng mga maling aral at maling doktrina. So, yun yung tinuturo niya sa kanyang church. Natandaan ko na i-share din isang kapatid, nung sinabi, napag-usapan niyan, pagdating dyan, nagalit yung sinabing, hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Natandaan ko na i-share na yan ni isang kapatid, mali yung pagkakilala sa soberanong Diyos ng Biblia. Yan, pastor na yan aral ng aral, pero hindi nakaabot sa tamang pagkaunawa. Parang yung sinasabi sa 2 Timothy, basahin din natin yun, gagaling, gagaling, aral ng aral, reverend, pero conclusion ay ganun. Basahin natin na 2 Timothy, yung aral ng aral, chapter 3 sa verse 7. Papatawag ng reverend, pero mali ang mga pinagtuturo, hindi biblikal, kontra sa soberanong Diyos. Yan, sabi, 2 Timothy chapter 3 verse 7, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Sa King James Version, sa English, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, paano siya nakapag-conclude na mahal daw ng Diyos ang lahat ng tao? Yan ang sagot. Dahil nga hindi niya talaga kilala yung soberanong Diyos, yung pagiging sovereign ng Diyos. Again, kapag kamali ang pagkaunawa sa sovereignty of God, sabi natin, magkakaroon ng maling conclusion, maling interpretation, maling aral, unbiblical practices, at mga maling doktrina, naglo-Lord Supper ay umaga. Unbiblical practices. Dapat, yun, Lord's breakfast. Kita nyo? Maling pagkaunawa. Kita nyo, dun talaga nakapatong lahat sa pagiging soberano ng Diyos. Practices, interpretation, doctrines. Kaya nga, importante talaga yan. So, ang tawag sa mga yan ay, kumbaga, alam natin tawag dyan yung mga tares, yan yung mga nakiki-Christian daw.
mga panirang damo. So also known as Armenians. Hindi man nila alam sa kanilang mga sarili na sila'y Armenian. Kasi may nakausap ako, Armenian pag gano'n. Hindi, Biblicist ako. Ano? Biblicist? Parang sis. Ay, ito, hindi nila alam sa sarili nila na yung kanilang paniniwala ay Armenian. Dinideny nila, pero yung kanilang mga doktrina, mga aral, practices ay Armenian, Armenianism. Yan. Yung kanilang paniniwala, doctrines na tinatayuan ay kontra sa mga katotohanan na ipinapahayag ng soberanong Diyos. Ipinapahayag sa pamamagitan, syempre, ng kanyang mga banal na salita. Nasa Bible. Tulad sa pastor, akala ko ba mahal lahat? Bakit sabi mo, si Esau, hindi, nung shinare natin yung Romans 9:13, si Esau lang. Tapos binasa natin yung 5 ng Psalm 5 verse 5. Lahat pala ng workers of iniquity kinapopuotan ng Diyos. So kita nyo, maling konklusyon. Pero yun yung tinuturo niya. Yan. At ang isa sa sa laula talaga na doctrines na talagang humahamak sa pagiging soberano ng Diyos ay ang Armenianism, mga Armenian. Talagang hinahamak niyan, sinasalaula ang pagiging soberano ng Diyos. Hindi nila pinaparangalan ang Diyos, talaga yung ukol para sa Kanya, dahil hindi lubusang nahayag nga sa kanilang patungkol sa pagiging soberano ng Diyos. So, nakikita nila, pagdating naman sa salvation, nakikita nila, meron silang part sa kaligtasan. Kine-claim nila yung kanilang kaligtasan, meron silang part, meron silang ginawa sa kanilang salvation. Binaliwala na yung matalinong kapasyahan ng Diyos, na sinasabi ng Bible, buhat pa sa pasimula. Pasimula walang hanggan, na siya ay meron na siyang dinikri pagdating sa salvation. Pero dahil ayaw nila noon, ang naging konklusyon, dahil hindi nila kinonsider talaga, hindi talaga nabuksan sa pagiging soberano ng Diyos, yung salvation nila ay may part sila. So, talagang binaliwala na yung pagiging soberano ng Diyos. Revealed sa Bible, may idinikri na ang Diyos. Pero para sa kanila, hindi. Meron kaming part. Yan. So, yan. So, tama ba, mga kapatid, kung sabihin natin na yung sovereignty of God ay siya talagang pundasyon ng ibang mga doctrines. Kapag kayan ay binaliwala o hindi talaga napaunawa sa isang nagsasabing Kristiyano, yung mga doctrines na ipapatong sa ibabaw, ay siguradong hindi makapagbibigay ng glory sa Diyos. Hindi makapagbigay ng karangalan at kaluguran sa Diyos. Ang mangyayari, yung glory sa tao. Pwede ba yun? Yan. So, isipin natin, yung dun sa tao, nasa tao yung glory. Kasi siya yung nagdesisyon daw na tinanggap niya si Jesus Christ. So, lalabas niyan, may utang na loob pa ang Diyos, dun sa tao. Naalala ko tuloy yung pastor daw na nagsabing, ako lang ang ligtas na hindi elect. Isang malaking kontra sa pagiging soberano ng Diyos. Nagplano yung soberanong Diyos ng mga ililigtas bago ikaw naligtas. Hindi ka naman kasama dun sa plano ng Diyos. Ating i-analyze yun. Ako lang ang ligtas na hindi elect. Kinokontra yung doctrines of grace, and then kinokontra yung pagiging soberano ng Diyos. Kita nyo na, pagka talagang hindi pinahalagahan, hindi naunawaan ang pagiging soberano ng Diyos, magkakaroon ng maling konklusyon, maling interpretation. So, mababaliwala na yung purpose ng Diyos, yung counsel ng Diyos, yung kanyang pleasure, wala na. Hindi na papansinin ng tao. Pero sabihin mo yun, binaliwala mo yung pagiging soberano ng Diyos, So, basahin natin to, pagka ang Diyos ay may pleasure niya yun, gagawin niya yun. Sabihin mong labas ka dun sa plano ng Diyos, naligtas ka, gawa ng, ikaw lang yung hindi elect ng ligtas. Kontrang-kontra yun.
Basahin natin yung balik tayo sa Isaiah, chapter 46. Ano ito? Lagi din natin itong nababasa. Isaiah chapter 46. Yung verse 10, ito, nababasa din natin ito palagi. Pagdating sa pagiging soberano ng Diyos. Isaiah chapter 46, sa verse 10. Sabi dito, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So, i-analyze natin yan, mga kapatid. My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So, pagdating dun sa salvation, nung nagsasabing siya daw ay siya lang ang ligtas na hindi elect. Ano nangyari yun? Kontra siya dun sa naging counsel ng Diyos, Kumbaga yung pleasure ng Diyos ay ang maliligtas lang ay yung mga hinirang niya bago may sumulpot na ligtas daw siya. Pero hindi siya kasama dun sa mga elect. So nakita niyo kung paano bastusin yung pagiging salaula. Sinasalaula yung pagiging soberano ng Diyos. Ikalinaw-linaw sabi ng banal na Diyos, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. And then dito sa Isaiah chapter 14 verse 24, basahin din natin to. Ito yung ating text. Ating i-analyze ulit, The Lord hosts has sworn, saying, Isaiah chapter 14 verse 24, the Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass. So, nagbalangkas, nag-decree ang Diyos, Anong mangyayari? So shall it come to pass. Mangyayari. And as I have purpose, so shall it stand. So, kung yung kanyang purpose, yun ang mananayo. So, ayan, medyo napahapyawan na natin, yung sovereignty of God in salvation. Siguro sa mga susunod na aral ay mas bibigyan pa natin yan ng pansin, hihimay-himayin natin yan para makita natin yung kahalagahan ng doktrina ng sovereignty of God, Bibigyan natin yan ng kanya-kanyang topic. So again mga kapatid, ito ay introduction pa lamang. Yan. Sa gagawin nating serye ng mahalagang pag-aaral ng sovereignty of God. So ang naging purpose ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay nakita natin mga kapatid yung importance, yung kahalagahan ng sovereignty of God. And then nakita din natin yung danger, maling pagkakilala sa Diyos, sa soberanong Diyos. May danger talaga. Magkakaroon ka ng mga maling practices, maling doctrines ang paniniwalaan mo. So hindi lang dapat word of mouth, yung basta masabi na lang na, soberano ang Diyos. Naniniwala ako. Tulad ng mga self-professing Christians, yung mga nakausap ko, yung pastor na nakausap ko din, kino-consider nila na Christian sila pero hindi nila talaga binibigyang kahalagahan yung pagiging soberano ng Diyos. So dito sa tunay na iglesia ng Panginoon, hindi natin binabaliwala yung aral na yan. Ating yung palaging pinagbubulay-bulayan. So, ating isama din sa panalangin, nalubusan pang ipaunawa sa atin ito ng Panginoon. Hindi naman natin sinasabi na alam na natin lahat, Pero, isa ito sa ating pinaniniwalaang doktrina, soberano ang Diyos. At dapat, alam talaga natin ito. Hindi lang basta head knowledge, Ni-apply din dapat natin ito sa ating mga sarili. Yan. Speaking about panalangin, kunwari, nagpe-pray ka. So may topic din tayo doon, yung God's sovereignty and prayer. So matatalakayin din natin yun. So talagang marami tayong matatalakay sa mga susunod na linggo, God's willing, mga kapatid. Yan. Pag-aaralan natin ito para mas lumago pa tayo, spiritually. And then pag talagang lumago na tayo, naunawa na natin, pinaunawa na sa atin ng Panginoon, may apply na natin ito sa ating sarili, may i-share na rin natin sa iba, may ibahagi. Para maitama yung kanilang pagkakilala sa tunay na soberanong Diyos.
And then naalala ko lang ng mga kapatid, ito share ko, isang example na kapag ka hindi mo kinonsider yung pagiging soberano ng Diyos, kahit agree ka pa dun sa doctrines of grace, magkakaroon ka pa rin ng mga questions. Ito, share ko lang na observe ko recently lang ng mga kapatid na kasama dun sa nung Tuesday dun sa Bible study na inattend namin together with Pastor Norman tsaka yung mga kapatiran. So nakita ko doon yung kahalagahan talaga na maipaunawa sa iyo muna ng Diyos ng isang tao yung kanyang pagiging soberano. Bigyan muna ng Diyos ang isang tao ng kaunawaan pagdating sa kanyang sovereignty. Kasi yung tao na nakasama namin doon sa Bible study, nakita ko yung struggle na matanggap o maunawaan yung sovereign election ng Diyos. Nahirapan siya. Kumbaga naghahanap siya ng basis. Naghahanap ng basis. Ano daw bang basis nung kung may elect to reprobation, ano din ang basis ng elect to salvation? Yan. At yung mga talata na ibinigay o ibinahagi, isinagot ni pastor para dun sa mga tanong niya ay patungkol sa sovereignty of God. So talagang ko doon, na-amaze na. So kapag talaga ang tao ay hindi kinikilala na soberano ang Diyos, magtatanong. Hindi talaga matatanggap yung turo ng Panginoong Hesus, yung doctrines of grace. Kasi kino-question niya, bakit gano'n ang Diyos? Anong basis? Bakit may mga elect to salvation? Bakit may elect to reprobation? So, at ako yung na-amaze din na ang sagot talaga na ibinigay ni Pastor ay mga verses na, yung mga ilan din doon sa ating binasa. Yung Isaiah 46:10, yung my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Yun ang sagot doon sa tanong niya, sovereignty of God. Kasi doon mo ipapatong sa sovereignty of God yung sovereign election ng Diyos. Yung I will be gracious to whom I will be gracious and I will show mercy on whom I will show mercy. Romans 9:15 na kinut ni Paul, I will have mercy on whom I will have mercy and I will have compassion on whom I will have compassion. So tanggap naman nung kausap namin yung doctrines of grace. Pero to the point na tanungin mo yung basis ng Diyos sa kanyang pagpili, questionin mo yung gusto o pleasure ng Diyos. So isa lang ang ibig sabihin nun mga kapatid. Mahina pa yung pundasyon niya para ipatong yung iba pang mga doktrina at katotohanan. So yun. Doon ko na-observe talaga na napakahalaga nito. Kaya din niloob ng Panginoon na ito yung ating pag-usapan. Kasi baka nga naniniwala dun sa doctrines of grace, mga kapatid, naniniwala tayo. Pero yung sovereignty of God ay uuga-uga. Pinatungan mo na ng 5 points ng doctrines of grace. Tapos katulad pala tayo nung aming nakausap na, anong basis nun? Bakit may elect? Bakit may reprobate? So, nakita niyo yung kahalagahan ng doctrines of grace. So, yun yung ating pipiliting pagbubulay-bulayan, pipilitin natin himayin sa mga susunod na linggo, para hindi uuga-uga yung pundasyon ng ating paniniwala. Naniniwalang sovereign ang Diyos, pero hands off daw sa mundo. Hindi siya nagpapatakbo ng mundo. So, delikado. May danger. So, ang ginawa namin, nag-suggest na lang kami dun sa kausap namin na basahin niyo yung libro ni Arthur W. Pink, At tayo ay naniniwala, yung librong yon, yung Sovereignty of God ni Pink, yun ay ginagamit din ng Panginoon na tool. Ginagamit yun ng Diyos, para maipaunawa sa tao, maipakilala sa tao yung patungkol sa kanyang pagiging soberano. Tayo naniniwala dyan, yung librong nasulat ni Pink na Sovereignty of God. Siyempre, together, Bible, nandito revealed, ang Diyos ay sovereign, pero ginagamit ding aid yung librong yon para mas maabot ng kaisipan ng tao ang pagiging soberano ng Diyos. Kasi talagang hindi malilirip yan ng kaisipan ng tao.
So, yun, ginagamit na aid yun, upang maunawaan yung pagiging soberano ng Diyos. So, yun ang aming naging suggestion sa kanya. Pag-aralan niya din muna yung sovereignty of God. And then basahin niya yung libro ni Pink. So, sinenda namin siya ng PDF file para mabasa niya. At tayo na may naniniwala kung kalooban ng Panginoon at siya talaga isa sa mga tupa, ay mauunawaan niya yun, matatanggap niya yun ng maluwag. Mawawala na yung pagtatanong niya dun sa mga katuruan ng Panginoong Hesus na bakit may elect, bakit may reprobate. Tayo naniniwala, papaunawain sa kanya ng Panginoon. And then another thing, bago magtapos, yung sovereignty of God na yan, ay naituro na yan din sa akin, dun sa ibang church, Pero nagtuturo ay naniniwala din sa doctrines of grace. Akala ko dati ay naunawaan ko na yan, sovereignty of God. Pero nagkaroon ako ng testimony. Hindi, ito, para ma-share ko. Nagkaroon ako ng personal experience, kumbaga experimental experience pagdating dyan. So, katulad din ako nila na, soberano ang Diyos. Sovereign yung Diyos. Pero hindi ko pala talaga naunawaan. Hanggang sa ipinaunawa yan sa akin ng Diyos. Na kung anong kanyang pleasure, kung ano yung kanyang decree, yun ang mangyayari. Kahit may may i-declare ang tao na okay na yan. Pero dahil ang decree ng Diyos ay hindi ganoon, yung kanya pa ring kalooban ang siyang mangyayari. So, ang nangyari doon, so, okay na doon. Hindi ko na i-share, personal talaga. So, yun yung nangyari doon share ko na, doon sa aking anak, na babae. So, nakinuha na ng Panginoon. So, doon ko mas na-realize. Kasi, in-affirm sa akin nung head ng hospital, yung lumalabas pa siya sa TV, siya yung ini-interview during pandemic time, nakita ko, sabi ko ba, ito yung doktor na nag-affirm sa akin na okay na daw yung anak namin, makakauwi na daw kami ng hapon. So, talagang, siya, kapitag-pitagan, kumbaga na doktor. So, nung time na yon, pinanghawakan ko yung sinabi niya, sige, makakauwi na kami ng hapon. Pero later on, natutunan ko na kung ano pala yung kalooban ng Diyos talaga, yung kanyang pagiging sovereign, ay yun ang mangyayari. Bagamat talagang 100% sinigurado na nung kapitag-pitagang doktor na makakauwi kami. Pero ang nangyari, ang kalooban ng Panginoon ay kinuha niya na yung aming anak nung hapon din yun, at yun. Doon ko bas na-open na Diyos talaga kung ano yung kanyang decree, kung ano yung kanyang pleasure, kahit paanong sabihin ng tao, isigurado ng tao na 100%, ay kung ano yung kanyang decree as a sovereign God, pleasure niya yun. Yun ang mangyayari. And then nagkaroon ako ng realization, 2019 yun, biglang nagka-pandemic, nagkaroon ako ng realization, kung pala talagang nakauwi kami, paano ko din mapa-follow up, check up yung anak namin, pandemic, sarado yung mga ospital, ang hirap. Talagang magaling ang Panginoon, iba ang kanyang kaisipan, hindi natin kayang i-comprehend talaga. And then, dyan na rin papasok yung all things work together for good, to them who love God, doon sa kanyang mga elect talaga. All things will work out just fine dahil sovereign ng Diyos. Yun po. Mga testimony ang ending, mga kapatid, Gusto ko lang i-share na kung hindi mo pa talaga naunawaan yan, darating yung time, papaunawa yan ng Panginoon sa iyo. Yan. So, yun po mga kapatid, dito na nagtatapos yung ating, kumbaga, introduction sa study on sovereignty of God. So, nawa ay naging pagpapala sa ating lahat. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal, soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit,
Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Kulay po na napakaganda ng inyong katuruan, inyong pagpapahayag na kayo ay isang soberanong Diyos. Nagkakaroon po kami ng kapanatagan sa mga bagay na nangyayari dito sa aming paligid. Kami ay naniniwala na kayo pa rin ang siyang nagpapatakbo ng mundong ito, na lahat ng bagay ay naaayon po sa inyong mabuting kalooban namin Diyos. Nga po aming Diyos ay patuloy niyo pong i-reveal ang inyong sarili sa amin, patuloy pa namin mas maunawaan ang inyong pagiging soberano. Na po ay loobin ninyo na sa mga darating at sa mga susunod pang linggo ay mas mahayag pa po ang inyong pagiging Diyos na soberano sa amin. At naging pagpapala po nawa ito sa aming mga sarili, sa mga kapatiran, at gayon din sa mga nakikinig aming Diyos. Na po ay mas maging daan ito, gawin niyo itong kaparaanan upang kayo po ay aming mas maparangalan, mas mapasalamatan, at aming pong mas paniwalaan na aming Diyos ang inyong total sovereignty aming Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming mga buhay ay naaayon po ito sa inyong kalooban dahil kayo po ang soberanong Diyos at hindi po iyon magbabago. Aming Diyos, aming dalangin dun sa mga taong may maling pagkakaunawa at pagkakakilala sa inyo. Gamitin niyo po nawa ang mensaheng ito upang sila ay maliwanagan, bubuksan ang kanilang mga kaisipan, kanilang mga puso, at kanilang tunay na maunawaan na kayo ang siyang Diyos, soberano, walang kapantay, makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Maraming salamat sa inyong mensahe ngayong umaga. Mga po muli ay maisabuhay namin ito, magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at amin din pong maibahagi sa iba. Ang Diyos sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay ay ingatan niyo po ang bawat isa, ihatid niyo po ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan. At mamaya pong hapon ay muli niyo po kaming tikulin para po sa aming panghapong pananambahan. Nawa po ay nangyari po ang inyong kalooban sa amin. Muli po aming Diyos, maraming salamat. Nga po kayo po ang mapupurihan, mapasalamatan, kayo po maitaas. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Patuloy po natin sambahin ng Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po.